Eto na yung mga galaw. Talagang kakaiba. Ano ba ang inyong masasabi rito? Gusto po nung abogado ni Kibuloy na si Torion na ilipat daw sa military facilities si Kibuloy mula sa PNP. At pangalawa, magpapile daw siya ng petisyon sa korte para daw sa house arrest. Pakinggan niyo ito kung ang ambush interview ng mga media sa loob ng Kampo Krami ng say dumalaw kay Kibuloy. Paulo Kibuloy sa PNP Custodial Center. Inanunsyo ng kanyang abogado Ayan, ang oh. planong hilingin sa korte na alisin doon ng religious leader. Pakinggan niyo He ito. filed a motion for the transfer of his custody to the AFP, citing, among other grounds, security reasons. And we are hoping that the court would grant the same, no, or at the very least, house arrest, knowing Wow. that he is already 74 years old. He has a health condition. Nang tanungin Ayan, kung oh. anong klaseng banta sa seguridad Diba? ang tinutukoy. He was very active in his advocacy against against the NPAs, and he was actively supporting the NTF LCAP, no, and So, ayan, yung palusot ni Torion, ano ang inyong masasabi dyan? Inuulit ko yung sinabi, pinakita ko lang sa inyo para maniwala kayo na meron siyang ganyang move. Gusto niya ma-transfer sa military facilities si Kibuloy, alisin sa PNP Custodial Center. Pangalawa, ay gusto niya daw ho na house arrest dahil daw sa health condition. Ikaw naman, Torion, bagay, abogado ka, kailangan mo magtrabaho. Pero, napakalakas ni Kibuloy. Ang trabaho, ang ginagawa niya, mag-basketball at saka mag-golf. Kung may sakit yan, kung may problema sa kalusugan yan, paano magbabasketball yan? Paano yan mag-go-golf? Pag golf-golf lang yan at saka basketball eh. Nagti 3 points pa nga eh. Kung tumakbo, ganun-ganun. Parang hindi 74 years old. Ngayon sasabihin mo, dahil sa edad, 74 years old, health condition, kalokohan na yan. Maganda po ang kalusugan ni Kibuloy. Kasi kung may sakit yan, hindi makakapag, yung kanyang mga activities, hindi niya magagawa. Biro ito to eh. Madalas ang change oil niyan eh. Paano yan makakasakit? Nasa kondisyon niya. Change oil talaga, di ba? Pasintabi na po. Sample ko lang yon. Pag madalas ang change oil ng isang tao, ano yan? Healthy yan. Di ba? Kaya nga nakakapag-golf, basketball sa loob ng itong 74 years old. Ngayon sasabihin mo, ground yan para sa house arrest. Pugante yan, Attorney Torion. Pugante yung kliyente mo. Tapos ngayon gusto mo house arrest dahil may sakit. May health reason, hindi maniniwala ang tao dyan. Kayo, na mga nanonood at nakikinig, kayo po ang mahalaga dito. Lalo na ho dito sa aking mga channel, MA Pinoy TV at Mike Abby Opinion. Sang-ayon ba kayo na i-house arrest? Yan na po yung galaw ngayon ni Atty. Torion. At o kaya ilipat sa custodial facilities ng military. Huwag daw sa pulis. Bakit? Bakit wala ba siyang tiwala sa pulis matapos pahirapan ng mga pulis ng 16 days na paghahanap diyan sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ? Ngayon, nang siya kontrolado na at nahuli na, wala kayong tiwala sa pulis, gusto nyo ilipat? Dapat nga yan, hindi dyan sa custodial center, dapat nga yan sa City Jail ng Pasig o kaya City Jail ng Quezon City. O malamang Quezon City, City Jail ng Pasig, dapat. Kasi, non-bailable offense yung kanyang kaso, qualified human trafficking sa Pasig. Dapat Pasig City. Pero korte na ho ang bahala kung anong desisyon dyan. Di ba? VIP treatment nga, pagka nandyan po sa custodial center ng Kampo Krami, isipin mo ang kaso is sexual abuse, pang-aabuso umano. Umabuso sa mga batang kababaihan umano. Tapos gayon, custodial center, VIP treatment yan kasi maganda yung kulungan dyan. Wala kang kasama sa kulungan eh. Sarili mong kwarto. At ang nagbabantay sa'yo, buong pulis. Buong headquarters ng PNP. Ang nagbabantay sa'yo, di ba? Dapat sa Bureau of Jail Management and Penology, ang magbabantay dyan, Bureau of Jail Management and Penology, ang magbabantay sa mga jail. City jail, municipal jail, provincial jail. Dapat dun sa ikulong. Ngayon, yun po yung galaw. Ano yung masasabi? Wala po tayong galit ng personal dyan. Issue lang. Kasi yung mga pangkaraniwang na tao, nakukulong sa mga jail. City jail, municipal jail. Walang nadadala ng pangkaraniwang tao dyan sa custodial center ng Kampo Krami. Mga politiko lang nakukulong dyan. Si Enrile, si Bong Revilla, si Jingo Estrada,
Lately, pinakahuli dyan, si dating Senador Laila de Lima. O bakit ang kaso ay pang-abuso sa kabataan? Bakit yun din kinulong? PNP, nakakadalawa na kayo for security reason. Bakit? Di ba? Pinahirapan kayo ng ilang buwan na paghahanap dyan. Nilait-lait kayo ng mga member niya at mga vlogger niyan. Pagkatapos ngayon, dadalhin pa niyo sa isang kulungan na parang VIP pa rin dahil nag-iisa siya sa kanyang kulungan sa loob ng compound ng Campo Crame, Philippine National Police Headquarters. Di ba? Yun yung palaking pagkakaiba. Para issue lang po ito para alam nyo. Di ba? Ulitin ko, ang mga pangkaraniwang tao sa city jail, municipal jail kinukulong, ito, nandyan na sa pulis, gusto pang ilipat. Wala pang tiwala itong kampo ni Kibuloy sa PNP. Di ba? Pang-iinsulto na naman ito. Ang ganda nga ng kulungan niya dyan, VIP na nga, ayaw pa, gusto pang ilipat sa military. At hindi lang yon, magpipetisyon pa raw sa korte, gagawing iha-house arrest. Pugante, tapos nagpahirap sa pulis, ngayon house arrest ang gusto. Anyway, kanyang panukala yan, hopefully, hindi pagbibigyan ng korte. Dahil hindi na magugustuhan ng taong bayan yan. Bakit ng malaking tao, house arrest, hospital arrest ang mga galawan? Ay, huwag naman sanang ganon. Dapat to pantay-pantay. Inuulit ko, hindi pa naman siya guilty, pero napakabigat ng kanyang kaso at napakabigat din ng kanyang ginawa dahil pinahirapan niya ang buong gobyerno. Pinahirapan niya ang mga pulis bago siya nahuli, bago siya nasukol, bago siya sumurrender dahil nasukol na nga siya. Nandiyan na yung huhuli sa kanya. Kaya wala siyang choice kung hindi siya sumurrender na lang. Tapos ngayon, gugustuhin pa niyo house arrest? Wow, wag naman ganon. Irespeto naman po ninyo ang mga pulis na pinahirapan niya. Ang gobyerno na tayo'y gumastos ng malaking pera. Alam ba niyo, napakalaking pera ng ginastos ng pamahalaan sa police operation sa loob ng ilang buwan, lalo na yung 16 days kasi pera ng bayan ang ginagastos dyan. Tapos ngayon gusto nyo bumalik sa bahay, naging pugante, gusto nyo ibalik ulit sa bahay, ganon? Wow! Anyway, bahala ng korte dyan. Yan ang mga move ngayon ng mga abogado na gusto niyang gawin. Kaya nga tinatanong ko kayo na aking mga followers, viewers, at mga nanonood, pabor ba kayo sa galaw na yan? Okay? Na i-house arrest at ilipat ng kulungan sa loob ng Campo Crame. Galing sa Campo Crame patungo ng Campo Aguinaldo. Wow! Iba ito, So, any comment, reaction, malaya po kayo. Please like ng ating mga video. Okay? Mahalaga po na nakakarating sa inyo ang mga updated, mga kaganapan dito sa ating bansa. Kaya na po, tutukan natin ito. Hanggang sa makarating na korte na yan. Korte na ang may control dyan at police. So, tutukan natin ito. Pag ito'y ating pinabinitawan at lumamig, baka walang mangyari. Kailangan mangibabaw ang katarungan, mangibabaw ang katotohanan, managot ang dapat managot, mabigyan ng hustisya ang lahat, justice for all victim, justice for all akusado. Lahat ng akusado at complainant, lahat yan naghahanap ng katarungan. Ibibigay yan ng korte. Kaya ating bantayan para maging pantay ang mga impormasyon at implementation ng ating mga batas.